trahedya ang dapat sana'y masayang cheer dance competition ng mga estudyante ng kolehiyo sa Subic. Aksidenteng sumabog ang pulbura ng pailaw na bahagi sana ng kanilang pagtatanghal. Sugatan ang mahigit 70 katao, karamihan sa kanila mga estudyante. Mula sa Subic nakatutok si Trisha Zafra. Sila ang unang grupong nagtanghal sa cheer dance competition ng intramurals ng kolehiyo ng Subic mag-aalas 7 kagabi. Todo hataw ang mga kalahok. Mapapansing habang nagsasayaw ang grupo, pumunta sa likuran ang lalaking ito na siya palang choreographer. Makikita siyang may inayos sa sahig ng covered court. Ilang saglit pa, hindi pa man tuluyang nag-iinit ang dance floor, may sumabog sa kinaroroonan ng choreographer. Nagtatakbo palayo ang choreographer. Di naman natinag ang grupo, tuloy ang pagsasayaw. Pero ilang sandali lang, huminto sa pagsayaw ang dalawang dancer na ito sa likod na may hawak na bandera. Tila nakiramdam, saka umalis sa dance floor. Tuloy pa rin ang cheer dancing. Walang kamalay-malay ang marami na aksidente pala ang pagsabog at mahigit 50 sa kanila ang may mga sugat na. Kung hindi pa raw inanunsyo ng MC na ihinto na ang cheer dance, hindi pa raw malalaman ng mga sumasayaw ang nangyari. May malakas na boom. Ang isip lang namin na sumasayaw ng mga grupo ko, parang kasama sa namin, concept namin, may malakas na boom, pamgulat. Pagsabog, usok, hindi mo na makita ang tao. After ng usok, yun na yun. Steady pa rin sila attraction dito sa sa tawag nun, sa cheer dance. So nagpe-perform. After 2 minutes, yun na nagpanik namin, tumakbo, natamaan sa dito, sa braso, yun, at tinakbo sa ospital. 71 agad ang dinala sa James Gordon Memorial Hospital. 56 dito ang nasugatan, samantalang nangailangan naman ng anti-tetanus shots ang iba pa. Pinakamalubha ang choreographer na si Ferdinand Telmo, 36 anyos, na naputulan ng kanang kamay sa pagsabog. Ayon sa pulisya, pulbura na nakalagay sa babasaging bote ng soft drinks ang dala noon ni Telmo. Tinataktak daw niya noon ang pulbura sa sahig ng court habang sinisindihan ng katol. Ang balak lang kasi namin daw, yung pulbura, ipunin sa bote, ilalagay sa gitna, sisindihan, parang parang Darna style. Pero sa kasamaang palad, dahil sa nga hindi nga lumabas yung pulbura ng ninilagay sa bote, sumabog yung bote dahil inabot ng apoy sa loob. ngayong umaga, pinatawag ng mayor ng Subic ang pamunuan ng kolehiyo ng Subic at ang Subic Police para sa isang fact-finding meeting. Napag-alamang pinayagan ng eskwelahan ang paggamit ng pulbura bilang props dahil dati na raw itong ginagamit sa mga pagtatanghal. Dahil sa nangyari, bawal na ang pulbura o anumang paputok sa mga pagdiriwang sa naturang eskwelahan. Suspindido rin ang pagdiriwang ng kolehiyo ng Subic ng kanilang Foundation Day ngayong araw hanggang bukas para raw matutukan ng husto ang paikipagtulungan nila sa investigasyon. Sa lahat po ng mga magulang ng mga na biktima na-injured po doon sa nangyari kagabi. Hindi po namin gusto mangyari po yan at humingi kami na pamanhin. Aksidente lang po talaga. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras. Sa puntong ito, alamin po natin ang kalagayan ng pinakamalubha o yung pinakamatindi ang tama dun sa nangyaring aksidente na napanood nyo. Ngayon lamang, siya po yung choreographer ng mga cheer dancer at sa tindingan ng kanyang tama, kinailangan putulin na ang kanyang kamay. Nakatutok po si Julius Segovia live mula sa Subic. Julius, kamusta na? Mike, sa 71 kataong na biktima ng pagsabog ng fireworks sa cheer dance competition dito sa kolehiyo ng Subic, na-discharge na ang lahat ng pasyente maliban na lamang sa choreographer na lubhang nasugatan sa insidente. Mananatili pa sa ospital ang 36 anyos na choreographer na si Ferdinand Telmo. Nagpapahinga siya sa kwarto ng datna namin. Putol na ang kanang kamay ni Telmo. Ayon sa doktor, sasailalim sa reconstructive surgery si Telmo matapos mapuruhan sa pagsabog ng fireworks. Siya yung medyo magtatagal dito kasi siya yung nag-absorb lahat ng glass effect ng glass eh. So na-amputate yung arm niya, yung hand niya, so magre-reconstructive surgery pa yan, i-debrief pa yan eh, lilinisin pa regularly hanggang mag-heal tapos yung reconstructive surgery will follow. Pinasyala ng mga school official ang mga biktimang estudyante bago pa ilabas sa ospital. Nagtamo ng sugat sa tiyan si Ronaldin Dilo-Dilo. Sa leeg naman tinamaan ng bubog ng boteng sumabog sina Laida Herodias at Mylene Pacampara.
Bagamat maayos na ang lagay at ligtas na sa tetano ang mga biktima, hindi pa rin mabura sa alaala nila ang sinapit. Nanonood po ako ng cheer dance. Tapos po may fireworks po. Tapos mausok na po kasi yun eh. Naramdaman ko na lang po may dugo yung leg ko. Sa pulong kasama ang mga school official, sinabi ng lokal na pamahalaan ng Subic na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa ospital ng mga biktima. Kasi ang importante kasi sa akin ngayon is yung health ng mga tao. Yun muna yung inaasikaso namin ngayon na to make sure na yung mga estudyante at yung mga na-aksidente is okay na ipoprovide lahat ng medical assistance para sa kanila. Iniimbestigahan na ng Subic Police kung kaninong kapabayaan ang nangyari. May cheer dance competition ang kolehiyo ng Subic dahil sa Sports Fest at founding anniversary. Hindi raw ito ang unang beses na gumamit ng fireworks sa school activities ng kolehiyo ng Subic. Dapat nagiging konsensya sila yung concern sila sa mga nangyayari at mamangyayari dahil sa yun nga may mga kaputok na ginagamit. Safety ba? Public safety. Na po siya. Nagkamali lang po talaga siya sa pag-handle po nung pyrotechnics na ginamit niya para sa cheer dance competition. Isa sa aalamin ng pulisya kung sino ang manufacturer ng naturang fireworks. Sa paunang investigasyon, galing daw ito sa Bulacan. Posible raw kasing expired na ang paputok. Isang misa naman ay sinagawa kanina para pagaling ng mga biktima. Hindi rin po namin expect to eh. Malungkot po kami kasi may mga kaibigan po kami na aksidente. Mike, hindi pa masabi ng pamunuan ng kolehiyo kung kailan nila itutuloy ang selebrasyon ng founding year anniversary ng eskwelahan. Sa ngayon daw kasi nakatuon ang kanilang atensyon sa mga nabiktimang estudyante pati na sa resulta ng investigasyon. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia. Patuloy ang koordinasyon ng National Bureau of Investigation at ng mga pulis ng Hong Kong sa investigasyon ng madugong pang-hostage. Kanina, sabay nilang pinanood ang mga video ng pang-hostage. Nakatutok si JP Soriano. Nagpunta sa NBI ngayong hapon ng isang miyembro ng Hong Kong Police na bahagi ng investigasyon sa naganap na hostage-taking sa Quirino. Bit-bit itong ilang dokumentong ipinakita sa mga NBI investigator. Ayon kay NBI Director Magtanggol Gatula, nagpapalitan daw ng impormasyon ng Hong Kong Police at NBI para sa magkahiwalay nilang investigasyon kaugnay sa hostage-taking. We are here doon sa outcome ng report na isa-submit kay Presidente. Tapos, meron pa silang tinitingnan pa din, mga tinatanong, di ba? Tinatanong yung photographer, gusto nila ma-interview. In-explain lang nung ating group, our forensic, but from the PNP and the NBI. In-explain lang sa kanila gano'n. Naliwanagan nila. Higit 10 minuto lang tumagal ang pulong ng police officer at ng NBI kanina. Sabay daw nilang pinanood ang mga video footage ng media nang magsimula ng magpaputok ang hostage taker. Mula NBI, papunta daw ang Hong Kong officer sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan para ipagpatuloy ang investigasyon. Vital yan dun sa how many minutes lapse ng di ba? I think 40 to 45 bago So by that time, namaril na siya di ba? So yun, tinignan natin. Ayon kay Gatdula, base sa kanilang pag-iimbestiga, walang tinamaang biktima ang assault team ng Manila Police District. Doon sa description naman, it appears na wala. Doon sa positioning. Fact-finding pa sila. Coroner pa lang yan, wala pa yung yung criminal aspect. Kasi sabi nila, hindi naman doon namatay sa Hong Kong in the Philippines, so wala silang criminal jurisdiction. Ang iba pang bagong ebidensyang nakuha ng NBI kaugnay sa hostage-taking, isinumite at papasa raw nila sa IIRC sa DOJ. At hayaan na lang daw nila si DOJ Secretary Lilian de Lima ang mag-anunsyo nito. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang bodega sa lungsod ng Quezon ang nasunog kaninang madaling araw, pero ito po masaklap mga kapuso. Patay sa sunog ang katiwala at ang 3 niyang anak. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24. Yakap-yakap po umuno ng amang si Leo Tapak ang kanyang mga anak na sina Jeremy,
10 taong gulang, at Daryl, 6 na taong gulang nang sila'y masunog ng buhay sa ikalawang palapag ng warehouse na kanilang tinutuluyan sa may Contiman Street, Barangay Paltok, Quezon City. Ang isa pa anak ni Leo na si Gerald, 15 anyos, natagpuan naman sa unang palapag. Sa tindi ng pagkakasunog, di na mamumukaan pa ang kahit sino sa kanila. Ang tanging nakaligtas, ang asawa ni Leo na si Hilda at ang kamag-anak nilang si Angelo Tison na bagamat kapwa nalapno sa mga balat, ay nagawa namang makalundag palabas. Pasado alas 12 daw ng ating gabi nang magsimula ang sunog sa unang palapag ng naturang warehouse. Mabilis itong kumalat kung kaya't natrap ang mag-aama sa ikalawang palapag. Unang tinitingnang anggulo ay ang posibilidad na baka raw nag-short na electric fan ang pinagmula ng sunog. May mga report na prior sa sunog, brown out daw dito. At dahil nga brown out, posible rin naman nasaging kandila ang dahilan. Hindi ko po sure sa kanila kung sino nagda. Kung may kandila, pero may kandila. Malamang po meron po kasi siyempre mag-iilaw po sila. Tumagal din ng mahigit 1 oras bago ganap na napula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Sa tansya ng mga otoridad, aabot sa kulang-kulang 2 milyong piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian, kabilang na ang mga nadamay na closeman. Naninilbihan umano bilang stay-in caretaker ang nasawing si Leo Tapak sa nasunog na warehouse. Oscar Oida, naka-alerto, 24. Narito po ang update sa Bagyong Inday. Lumakas po ang Bagyong Inday habang tinatahak ang direksyong patungong Taiwan at Japan. Namata nito ng Pag-asa sa bahagi ng Basco, Batanes. Taglayan lakas ng hangin aabot sa 75 km kada oras at bugsong aabot naman sa 120 km kada oras. Kumikilos ang Bagyong Inday hilagang silangan sa bilis na 7 km kada oras at ayon sa Pag-asa, malayo pa sa ngayon ang bagyo para direktang makaapekto sa ating bansa. Isang tinatawag na clean-up drive ang inilunsad sa Barangay Bangka, Lungsod ng Makati. Panlaban daw sa dengue. Ayaw na raw kasi ng mga residente doon na maulit pa yung nangyari nung 1 taon kung saan marami sa kanila ang nagkasakit. Nakatutok si Ian Cruz. Eksklusibo. Maaga nagtungo sa kalsada ang mga empleyado ng Barangay Bakal sa siyudad ng Makati. Araw kasi ng kanilang paglilinis sa komunidad. Ang kanilang pakay, pigilang maapektuhan ng kaso ng dengue ang kanilang barangay. Noong 1 taon, 14 ang mga taga rito ang tinamaan ng dengue. Kaya naman todo ang clean-up drive ng barangay para maiwasang tamaan ng dengue ang mga residente ng lugar. Ang kanila raw panimulang paglilinis, tiyak makainganyo ng kasipagan sa lahat. Iwasan niya magkaroon ng dengue dito sa mga. Siyempre, mahirap ng kailangan siyempre yung prevention muna. Bukod sa pagwawalis, binubugahan din ng tubig na may halong sabon ang mga bangketa. Pressurized pa ang gamit na tubig. Isang basurahan sa bangketa ang nakitang may lamang naipong tubig ulan. Pinakita na napakaraming kitikiti ang naipong tubig. Daglitong nilagyan ng asin, alinsunod na rin sa payo ng Department of Health para puksain ang kitikiti na nagiging lamok. Kung itapon yung tubig, siyempre may mga kitikiti yun, di ba? Bago itapon yun, lagyan ng either na may tubig o asin. Bago itapon sa pinit ng araw sa kalye. So hindi pwede sa kanon kasi mabubuhay din mo. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.